Akala mo aliw lang ang panonood ng blockbuster na pelikula, pero mali yan. May 60,000 pahinang ebidensya na ang mga paborito mong pelikula ay hindi sining. Ito ay mga operasyong psikolohikal na aprobado ng Estado. Ang pinakamakapangyarihang executive ng studio sa Hollywood ay hindi mula sa Disney o Netflix. Nagtatrabaho sila sa Pentagon. Ibinenta sa iyo ng Hollywood ang isang kasinungalingan at itinago ito sa credits. Number 12, ang makataong tagapagtanong, Meet the Parents. Akala mo siguro ang koneksyon ng CIA sa Hollywood ay nasa spy movies lang, tulad ng Mission Impossible at Jason Bourne. Pero mali ka. Pati ang romcom nung dekada 2000 na Meet the Parents nina Ben Stiller at Robert De Niro ay may bakas ng CIA. At para sa mga hindi pa nakakapanood ng pelikula, ang karakter ni Stiller ay unang nakilala ang mga magulang ng kanyang matagal ng kasintahan at nadiskubre niyang ang tatay nito na posibleng maging biyena niya ay dating ahente ng CIA. Sa Hollywood, mahalaga ang pagiging totoo dahil mas pinapaniwalaan ng manonood ang pelikula kapag ito ay makatotohanan. At kapag mas kapanipaniwala ang kwento, mas kumikita ang pelikula. Diyan pumapasok si Chase Brandon. Isa siya sa pinakamahalaga sa mga kaduda-dudang koneksyon ng CIA at Hollywood. Kakaiba at kapanapanabik ang buhay niyang parang pwedeng gawing pelikula. Isang 35 taong veterano ng CIA na natrabaho ng undercover bilang pangunahing operatiba sa clandestine service. Ayon sa kanya, hindi ito karera o trabaho, kundi pamumuhay. Sinabi rin niyang nakita niya ang tiyak na patunay ng mga alien na nakatago sa classified files tungkol sa 1,947 Roswell crash. Nagsulat siya ng conspiracy thriller na The Kryptos Conundrum at may di inaasahang koneksyon sa Hollywood. Pinsan siya ng alamat sa pag-arte at bituin ng Men in Black, Tommy Lee Jones. Ngunit lampas sa trivia ang koneksyong yon. Bilang senior staff officer ng CIA, naging tagapagsalita at opisyal na tagapamagitan siya ng CIA sa industriya ng aliwan. Dahil dito, ginampanan niya ang dalawahang papel na magbigay ng limitadong kaalaman sa loob ng CIA sa mga gumagawa ng pelikula. Kapalit nito, tinitiyak niyang pinapakinis ang madalas kontrobersyal na paglalarawan ng Hollywood sa ahensya ng intelihensya. Sa paggawa ng Meet the Parents, si Chase Brandon ang naging kontak sa pagbuo ng tauhan ni Robert De Niro na biyenan at ahente ng CIA para gawing nakakatawa at makatotohanan. Masayang sinagot ni Chase ang mga tanong na tumutulong sa pagbuo ng karakter at backstory hanggang sa may tanong na nagbago ng lahat. Ano kaya itsura ng isang CIA torture manual? Plano sana na makita ni Stiller ang isa nito sa mesa ni De Niro bilang susi sa dating buhay niya, pero pinigilan niyo ni Chase Brandon. Imbes, iminungkahi niya na magpakita ang pelikula ng serye ng litrato ng karakter ni De Niro kasama ang mahahalagang personalidad para ibunyag ang kanyang CIA na nakaraan. Madalas, binabago ang ganito para gawing mas tumpak ang pelikula, pero hindi ito ang nangyari dito. Napatunayan na gumawa ang CIA ng mga manual para sa pagdukot at pagpapahirap gaya ng mga ibinigay sa mga militante sa Honduras noong Contra War. Pinatunayan ito ng mga dokumentong inilabas sa Freedom of Information Act na inilabas noong 1977. Hindi lang basta CIA employee na tumutulong gawing tumpak ang pelikula sa totoong pangyayari ang pagbabagong ito. Ito ay isang tiyak na halimbawa ng CIA na minamanipula ang pagsusulat sa industriya ng libangan upang pagtakpan ang ilan sa kanilang pinakamalubang gawain. Kung kaya nilang gawin ito para sa simpleng biro sa romcom noong dekada 2000, hanggang saan pa sila aabot para sa mga pelikulang mas nakatuon sa kanila at sa kanilang mga interes na nagpapakita sa kanila at sa interes nila. Bilang 11, si James Bond ng CIA sa Ryanverse. Sa huling bahagi ng ika-20 siglo, masama ang pampublikong imahe ng CIA. Pinuri bilang bayani ang OSS dahil sa kanilang ambag nung ikalawang digmaang pandigdig. Pero habang inayos ni Chase Brandon ang reputasyon ng CIA sa pelikula, samkot na sila sa mga eskandalo mula sa hindi popular na pagpapalit ng rehimen sa Global South hanggang chismis at paratang ng drug trafficking sa Amerika. Sila ang itinuturing na madilim na anino ng Amerika, kaya sa Hollywood, nais nilang linisin ang reputasyon at ibalik ito bilang maka-Amerikanong kabayanihan. Ito ang dahilan kung bakit noong dekada 90, nagsimula tayong makakita ng nakakagulat na dami ng mga pelikulang ginawa na may direktang partisipasyon mula sa CIA. Ang Patriot Games ay American thriller noong 1972 na pinagbidahan ni Harrison Ford bilang bayaning dating ahente ng CIA na si Jack Ryan batay sa nobela ni Tom Clancy. Sobrang pinaganda ang paglalarawan sa ahensya, parang pelikulang love letter para sa CIA.
Si Tom Clancy ay mabuting kaibigan at direktang nakikipag-ugnayan sa CIA, kaya si Jack Ryan ay kumakatawan sa isang bagay na matagal nang pinapangarap ng ahensya. Ang sagot ng ahensya sa James Bond, isang simbolong madaling ibenta upang mapabuti ang pananaw ng publiko at makahikayat ng mga bagong recruit. Si Chase Brandon, sa totoo lang, ay galit kay James Bond. Sabi niya tungkol kay Bond, hindi mo ginagawa ng tama ang trabaho mo. Ang buong punto ay hindi ka dapat halata. Gayunpaman, ibinuhos ng CIA ang suporta nila sa Patriot Games. Maraming beses silang pinayagang bumisita at mag-shoot sa Langley headquarters para sa research at hinikayat pa ang production team. Ito rin ang uri ng kasunduan na makikita mo sa mga produksyon tulad ng The Recruit at ng Oscar-winning na Argo na parehong nagpapakita ng mga ahente ng CIA sa mga tampok at bayaning papel at may pahintulot ng CIA. At kahit hindi naging isang hit na humubog sa kultura ang Patriot Games na inaasahan ng CIA, ito ay naging unang puhunan sa isang matagalang estratehiya ng kahangahangang impluensya sa kultura. Hindi man kasing sikat si Jack Ryan tulad ni James Bond, umabot na sa 14 na nobela ni Tom Clancy at mga spin-off tungkol sa anak ni Jack ang Ryanverse. Ang Ryanverse ay may 7 pelikula na ginampanan ng iba't ibang aktor at isang matagumpay na multi-season Jack Ryan TV show sa Prime Video simula 2018. Hindi na nakakagulat na parang ginawang superhero ang mga ahente ng CIA dahil dito. At di pa natin nababanggit ang mga superhero na hinubog ng gobyerno ng US. Pansampu, ang panahon ni Chase Brandon, The Recruit. Hindi natapos ang trabaho ni Chase Brandon bilang shadow producer ng CIA sa Meet the Parents, malayo pa doon. Nagsimula ang tunay niyang kapangyarihan bilang tao ng CIA sa Hollywood noong 1996 tumulong mag-produce ng higit 12 pelikula at TV shows at siniguradong positibo ang paglarawan sa CIA. Para sa karaniwang screenwriter na kumakayod lang para mabuhay, maaring mukhang perpektong kontak si Chase Brandon. Ipinagmamalaki niyang marami siyang karanasan sa mga misyon sa ibang bansa tungkol sa terorismo, kontra-insurhensya, kalakalan ng droga at pagpupuslit ng armas. Ngayon, iyan ang mga bagay na ginagawang basehan ng mga action movie basta't handa kang sumunod sa mga patakaran. Kapag inalala ang karera ni Brandon, may nagsasabi na ang sinasabing undercover na trabaho niya ay posibleng kasabay ng kontrobersyal na operasyon ng CIA sa South America noong dekada 70. Ang mismong mga operasyong iyon na tahimik niyang sinubukang burahin sa mga kwento ng Hollywood sa loob ng maraming taon. Ayon kay Brandon, naging technical advisor siya sa ilang Hollywood productions tulad ng The Recruit, Enemy of the State, Mission Impossible 3 at The Bourne Identity. At syempre, Meet the Parents at ang sequel nito na di natin pwedeng banggitin ang pangalan dito sa YouTube. May sapat na ebidensya na si Chase Brandon ay higit pa sa technical advisor sa The Recruit. Sa kanyang librong The CIA in Hollywood, napag-alaman ni Tricia Jenkins na si Brandon ang totoong utak sa likod ng unang draft ng script. Si Roger Town, ang di umano'y head writer, ay halos taw-tauhan lang at kaunti lang ang naitulong. Isang lumabas na mensahe habang sinusulat ang script ay nagpapakita kay Brandon na nagsabi, "O Raj, oras mo nang magpakitang gila sa Medford speech." Bibigyan pa nga kita ng pagkakataon na ilarawan siya. Sa totoo lang, halatang may umiiral na kasunduan dito. Isa pa sa mga naisulat ni Town ay ang 1999 TV thriller na In the Company of Spies na ginawa rin sa malaking partisipasyon ng CIA. Maaring si Chase Brandon ay mahilig lang sa pagsusulat at paggawa ng pelikula at na ang opisyal niyang paglahok sa mga pelikulang yon bilang kinatawan ng CIA ay halos nagkataon lang. Maaring may saysay ang pagdududang yon kung hindi itinago ng CIA ang lawak ng partisipasyon ni Chase Brandon. Ang website na spyculture.com ay nagsagawa ng malalalim na investigasyon tungkol sa impluwensya ni Chase Brandon sa industriya ng pelikula. Pati ang lumang What's News at CIA magazine ng ahensya ay hinukay nila kung saan nakaredact ang pangalan ni Chase Brandon. Makikita mo pa rin pangalan ni Chase Brandon sa ilalim ng itim na pantakip. Pagdating sa mahabang impluwensya na iniwan ng karera ni Chase Brandon sa Hollywood at bilang epekto nito sa pananaw ng publiko tungkol sa CIA, makikita ang papel niya bilang isang napakatalinong estratehikong pamumuhunan ng ahensya. Pero mas malawak pa ang isyu ng bayad na impluwensya sa pelikula kaysa sa CIA lang. Isa itong sabuatang nakatago sa harap ng lahat na sumasaklaw sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ng US. Ang kapangyarihan ng CIA ay maliit lang kumpara sa totoong lakas ng Department of Defense. Number 9, The Blacklist, 13 Days. Isa sa pinakamalaking krisis sa kasaysayan ng Amerika at ng mundo ay ang Cuban Missile Crisis noong 1962.
Ang matinding tensyon sa pagitan ng diplomasya at nuklear na paglipol ay makikita sa pelikulang 13 Days ni Kevin Costner noong 2000. Halos hindi mo napanood ang pelikulang ito dahil sinubukan ng Pentagon na parusahan ito dahil hindi ito sumuporta sa kanilang kwento. Nakita natin kung paano ipinapasok ng isang makapangyarihang kagawaran ng gobyerno ng Amerika ang propaganda nila sa pelikula. Ganito ang mangyayari kung hindi mo sila sundin. Ang paggawa ng pelikulang tulad ng 13 Days ay may dalawang pangunahing hamon sa paggawa. Una, kailangan mo ng maraming kagamitang militar para maipakita ng tama ang tensyon ng Cold War na parang magugunaw na ang mundo. Ang pangalawa ay dahil sa bilis ng pag-unlad ng teknolohiyang militar, ang isang pelikulang itinakda noong 1962 at 62 ay tiyak na isang period piece. Para mapanatili ang immersion para sa mga mahilig sa kasaysayan, kailangan tama ang mga kagamitan sa isang pelikulang ganito. Ibig sabihin, kailangang tama sa panahon ang mga sasakyan, armas at uniforme, pati na ang pinakamaliit na detalye. Para maging makatotohanan, madalas humingi ang mga studio ng tulong sa Department of Defense ng US at umaasa sa kasalukuyang ekspertong kaalaman at sa mga koleksyon ng retiradong kagamitang militar sa mga museo. Bago ang problema sa komunikasyon, nagbigay ang Pentagon ng ilang barko, aircraft carrier at eroplano gaya ng USS Enterprise at USS Joseph P. Kennedy Jr. Nag-ambag din ang Department of Defense ng US ng napreserbang F-8 Crusader at Lockheed U-2 na espiyang eroplano. Hindi nagustuhan ng DoD ang pagpapakita ng pelikula sa ilang mahirap na katotohanan gaya ng Joint Chiefs of Staff na nagtutulak ng nuclear first strike na maaaring magdulot ng pagwawakas ng buhay at sibilisasyon sa mundo. Sa kabutihang palad, nanaig ang mas mahinahong pag-iisip ngunit ayaw ng US militar na malaman ng publiko na hindi sila kabilang doon. Pinatanggal ng DoD ang eksena pero nanindigan ang mga gumawa ng pelikula at hindi sumunod. Agad pinatawan ng DoD ng parusa ang paninindigang ito at inalis ang lahat ng suporta kabilang ang pisikal na kadamitan para sa pelikula. Kahit halata ang layunin nilang pabagsakin ang paggawa ng pelikula, ipinakita ng grupo sa likod ng 13 Days na sila ay madiskarte. Ginawa nilang pamalit sa Cuba ang Pilipinas, lalo na ang paligid ng Clark Air Base na dating pag-aari ng US at ngayon ay pinapatakbo ng Philippine Air Force. Nagkataon ring may lumang eroplano sa base na hindi na ginagamit, kaya nakatulong ito sa pagbuo ng itsura ng panahon sa pelikula. Pinatanda at inayos at itinali nila ang kagamitan sa likod ng trap para magmukhang gumagana at naging epektibo ito. Di man sumikat sa takilya, maganda ang reviews ng pelikula. Tinanggihan ang pagpapalabas ng pelikula sa US base sa Germany at binawi rin ng DoD ang suporta dahil sa parehong dahilan. Kakaiba, nabigyan pa rin ni Kevin Costner si Fidel Castro ng pribadong pagpapalabas ng pelikula sa Cuba. Ang 13 Days ay perpektong halimbawa ng diskarte ng pagtanggi, ngunit isa lang ito sa 12-12 ng iconic na pelikulang tinanggihan, suportahan ng Department of Defense. Ilan lang ito sa mga pinakabaliw na halimbawa. Una, tinanggihan ng Army si Forrest Gump dahil sa mga dahilan tulad ng pahiwatig na ang lalaking may kapansanan sa pag-iisip ay papadalang lumaban sa Vietnam. Kabaligtaran ito ng totoong buhay kung saan isinagawa ng militar ang Project 100,000, isa sa pinakamalalaking kahihiyan ng militar sa isang digmaan na puno ng iskandalo. Dinala nila ang mga taong may kapansanan sa pag-iisip sa mga unit na parang ginawang pambala sa kanyon. Tinanggihan din nila ang alok na makatrabaho sa pelikulang Platoon ni Oliver Stone dahil sa pagpapakita nito ng totoong krimen sa digmaan ng US at mga insidente ng fragging o putukan ng magkakamping sundalong Amerikano na napatunayang nangyari. Tinanggihan ng US Navy ang An Officer and a Gentleman dahil sa masamang imahe nila sa pelikula. Dahil sa labis na pag-aalala sa produksyon, tumulong ang Canadian Navy, ngunit iniulat na tinawagan ng US Navy ang kanilang mga opisyal para hikayatin silang umatras. Iniwasan ng militar ang Die Hard 2 dahil ang kontrabida nito ay masyadong kahawig ni Noriega at nagpapaalala sa Iran-Contra skandal. Nawala ng suporta ang Independence Day at Mars Attacks dahil hindi nila pinakita na kayang tapatan ng militar ng US ang mga alien na mananakop na mas advanced ang teknolohiya. Tumanggi rin silang suportahan ang Commando, action film ni Arnold Schwarzenegger na isa sa pinaka-exaggerated sa genre. Ang naging alalahanin ay ang backstory ng karakter ni Schwarzenegger na si John Matrix, isang dating US Special Forces operative, ay nag-iwan ng masyadong maraming puwang para sa interpretasyon tungkol sa kung ano ang maaaring kinasangkutan ng kanyang unit bago ang mga pangyayari sa pelikula. Dahil dito, ang opisyal na dahilan ng pagtanggi ay ang pelikula raw ay nagpapakita ng US Army ay may o nagkaroon ng espesyal na unit na sinanay para pumatay at mandambong. May itatanong mo, ano ang tunay na balik ng investment ng militar sa mga ginagawa nila?
Kaya ang CIA at DOD ay gumagawa ng paraan para maimpluwensyahan ang mga pelikula o pagkaita ng suporta ang mga ito kapag ayaw sumunod. Paano sila napapakinabangan kapag ayon sa plano ang lahat? Ang sagot dyan ay napakalaki ng benepisyo, malaking malaki, parang isang MCU. Number 8, ang Captain Marvel Effect. Noong 2019 matapos ang Avengers Infinity War, nakatutok ang lahat sa Marvel Cinematic Universe. Pero may isang huling bahagi na kailangang ilagay bago ang pambasag takilyang pagtatapos ng Endgame, ang pagpapakilala kay Captain Marvel, ang huling pangunahing miyembro ng team. Matapos kumita ng halos $1 bilyong lampas sa budget nito, napatunayan ng pelikula ang tagumpay nito, pati na rin para sa lihim na stakeholder na US Air Force. Si Captain Marvel ay si Carol Danvers, isang Air Force pilot na karon ng maladyos na kapangyarihan matapos aksidente niyang makasalamuha ang isang alien. Naglaan ng oras at resources ang US Air Force para sa pelikula. Sumailalim sa flight training ang mga artista kay yumaong Major Stephen Cajon-Delbaño ng Thunderbirds. Nagbigay din ng suporta ang malalaking unit tulad ng ika-412 test wing sa Edwards Air Force Base, California at ika-144 na fighter wing sa Fresno Air National Guard Base. Ilang base at squadron din ang kasama sa paggawa ng pelikula, ngunit may kapalit ang kasunduang ito. Sumali si Brie Larson na gumanap bilang Captain Marvel sa promotional tour sa Nellis Air Force Base kasabay ng cross-promotion sa opisyal na social media channel. Naglabas din ang US Air Force ng recruitment ad sa sinehan bago ang pelikula habang tumatakbo ito sa takilya at kumita ng $1 bilyong. May konkretong datos na nagpapatunay na epektibo ang promosyon para sa Air Force na nagresulta sa pinakamataas na pagdami ng babaeng aplikante sa 5 taon. Malaking panalo ito ng Disney para sa Department of Defense. Pero alam mo bang dekada nang konektado ang kumpanya sa opisyal na puwersa ng US government? Sa katunayan, si Walt Disney mismo ang unang miyembro ng Disney Corporation na nakipagsabwatan sa gobyerno ng US. Bilang 7, espesyal na ahente Walt Disney. Hindi taw-tauhan si Walt Disney ng Department of Defense o CIA. Siya ang unang taga-Hollywood na may malalim na koneksyon sa FBI. Nagsumbong pa nga siya laban sa mga kapwa animator at mga karibal sa negosyo noong panahon ng Red Scare ng FBI sa paghahanap ng mga komunista sa sistema ng Hollywood. Ayon sa opisyal na file ni Disney sa FBI na nakuha sa pamamagitan ng kahilingan sa ilalim ng Freedom of Information Act, binanggit na dahil sa posisyon ni Ginoong Disney bilang pangunahing cartoon film producer at sa kanyang kasikatan at koneksyon sa industriya ng pelikula, naniniwala akong magiging mahalagang katuwang siya ng opisina kaya inirerekomenda ko siyang aprubahan bilang SAC contact. Una siyang nirecruit noong 1940 at 40 kalaunan ay binigyan ng seremonyal na titulo bilang Special Agent in Charge Contact noong 1954. Kapalit ng insider na impormasyon mula sa Hollywood, positibong paglalarawan sa FBI sa kanyang mga pelikula at libreng pasok sa Disneyland kahit kailan nila gusto na isa talaga yon sa mga benepisyo, binigyan si Disney ng access at karapatang mag-shoot sa FBI headquarters. Hindi na nakakagulat ang koneksyon dahil nagpadala si Disney ng fan letter sa bureau noong 1936. Mukhang tagahanga sila ng isa't isa. May nakakatakot na litrato ni FBI Director J. Edgar Hoover sa New Year's Eve party noong 1937 suot ang kartong Mickey Mouse Clubhouse mask. Lalo pang tumindi ang sitwasyon 4 na taon matapos nang magwelga ang mga animator noong 1941. Matapos tanggalin ni Disney ang mga empleyadong sangkot sa Union, sinabing sinuportahan nito ni FBI Director J. Edgar Hoover na ayon sa mga kritiko ay tumulong upang gipitin ang kilusan. Layunin na buwagin ang kilusan para makabalik sa trabaho ang mga empleyado ni Disney. Siyempre, napaka-particular ang mga ehensya ng gobyerno sa kung paano sila inilalarawan sa media at pati si Disney ay nagkamali rin. Hindi natuwa ang FBI sa nakakatawang paglalarawan sa kanila sa Moon Pilot at That Darn Cat ng Disney, kaya mas naging mahigpit sila kay Disney. Masaya pa rin niyang sinunod ang mga patakaran hanggang sa pagkamatay niya noong 1966. Kung ganito kalaki ang impluwensya ng gobyerno noong ginintuang panahon ng animasyon, mas malaki ang tanong kung gaano kalawak ang kontrol sa paglikha ngayon sa madilim na realismong pagkatapos ng 11 ng Setyembre. Walang mas matinding debate kaysa sa mga pelikulang tungkol sa pagkamatay ni Osama Bin Laden, isa sa pinakamahalagang untong pangyayaring naidramatisa sa modernong sinehan. Numero 6, ang Suhol sa Zero Dark 30. Ang 2012 political thriller na Zero Dark 30 ay isang kontrobersyal na pelikula sa totoo lang. Binatikos ang box office hit tungkol sa pagtugis kay Bin Laden dahil ginamit nito ang totoong audio ng mga nasawi sa mga pag-atake noong 11 ng Setyembre.
Ayon sa kwento, sinusuportahan nito ang paggamit ng torture para makuha ang impormasyon mula sa mga detenido. Higit pa rito, may mga kahina-hinala at posibleng ilegal na lihim na kasunduan sa ilang miyembro ng CIA para sa impormasyon mula sa loob. Nilibre ni na Mark Ball at Catherine Bigelow ng pagkain at inumin ang mga ahenteng nais nilang hingan ng impormasyon. Pinakain at pinainom nila ang mga ito ng mamahaling pagkain at alak para siguradong komportable silang magbahagi ng maiinit na detalye. Iisipin mong ang resulta ay isang lantad na pagsisiwalat na ayaw ipakita ng CIA sa publiko, pero hindi yon ang nangyari. Isang demanda sa ilalim ng Freedom of Information Act ang naglantad na sinuri ng CIA at kagawaran ng katarungan kung lumabag sa batas o etika ang mga filmmaker sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa ulat, nagkaroon ng internal investigasyon pero walang kaso laban sa grupo ng Zero Dark 30 dahil ginawa ng pelikula ang gusto nila. Tandaan, isa pang pangunahing batiko sa pelikula ay ang paglitima nito sa mga teknik ng pagpapahirap sa paghahanap kay Bin Laden. Sino nga ba sa tingin mo ang gumagamit ng mga teknik na yon? Tama, ang CIA. Matapos lumabas sa publiko ang mga nakakakilabot na detalye ng mga pinatinding teknik sa interogasyon, sabik silang isalba ang kanilang imahe. Mas mabuti panggawin mo yon sa isang Hollywood blockbuster kaysa sa press conference na di rin papanoorin ng karamihan sa Amerika. Naglabas pa rin ng pahayag ang CIA pagkatapos ng insidente na parang obligadong magtaas ng daliri bilang pagsita sa buong pangyayari at nagsabing, sa paglabas ng Zero Dark 30, lubos ng binago ng CIA ang kanilang mga pamamaraan ng pakikisalamuha sa industriya ng libangan. Nagtatag ang ahensya ng sentralisadong sistema ng pagtatala para sa mga kahilingan ng industriya ng libangan at noong 2012 naglabas ng bagong patnubay sa pamamahala ng pakikipag-ugnayan at suporta sa industriya. Kung iniisip mong may totoong pader sa pagitan ng CIA at industriya ng libangan, ibig sabihin ay hindi ka talaga nakikinig o nagmamasid. Pero ano ang mangyayari kapag nagpasya ang isa sa mga ahensyang iyon na ang pinakamainam nilang gawin ay tuluyang itigil ang lahat? Lumalabas na kaya rin nilang gawin yon. Numero 5. The Ghost Projects, Countermeasures. Naalala mo pa ba yung military thriller noong kalagitnaan ng dekada 90 na Countermeasures na si Gina Davis ang bida? Hindi? Hindi mo maalala dahil sa DOD kaya hindi ito nagawa. Hindi na nakakagulat na ang proseso ng paghingi ng tulong sa Department of Defense para sa paggawa ng pelikula ay hitik sa red tape. Hihingi sila ng buong shooting script kung hindi pa sila kasama sa proyekto bago na isulat ang script. Sanay na ang mga gumagawa ng pelikula sa pagtanggap ng detalyadong memo ukol sa mga hinihinghing pagbabago o dahilan ng pagtanggi. At pagdating sa countermeasures na nakatagdang maganap sa mundo ng US Navy, sobra-sobra ang mga puna nila. Ayaw nila sa ideya na ang isang aksidenteng nuclear habang sila ang namamahala ay naging bahagi ng kwento dahil nag-aalala silang magmumukha silang walang kakayahan. Hindi rin nila nagustuhan ang mga seksista at babaerong karakter na Navy recruit, lalo na't nasangkot ang Navy sa iskandalo ng harassment matapos gumawa ng karumal-dumal na gawain ang ilang lasing na Navy pilot laban sa 83 babae at 7 lalaki sa isang hotel sa Las Vegas. Napaka-notorious nitong insidente kaya tinawag na tailhook scandal. Pero ang sumira talaga sa countermeasures ay ang sabwatan na unti-unting nilalantad ng pangunahing tauhan. Nakakakilabot na parang Iran Contra affair ito. Sabi ng Navy representative, walang rason sirain ang White House o ipaalala ang Iran Contra affair. Tinanggihan nila ang paggamit ng aircraft carrier, kaya dahil dito at mahalaga ang setting ng pelikula sa carrier, walang pelikula kung walang carrier. Gumamit din sila ng ganitong hakbang para ipatigil ang pelikulang Fields of Fire noong 1973 na isinulat ng Atbatay sa mga karanasan ng isang tunay na veterano ng digmaang Vietnam. Dahil sangkot ang US Army sa malulupit na krimen sa digmaan sa Vietnam, ipinakita sa pelikula ang totoong kalupitan ng mga sundalong Amerikano. Nang humingi ng tulong ang produksyon sa US military, tinanggihan sila dahil totoong nangyari at naitala sa kasaysayan ang mga krimeng ito. Kung susuportahan opisyal ng Marines at Department of Defense ang pelikula, parang sinasabi nilang karaniwang pero nakalulungkot na bahagi ng labanan ang mga ito, kaya hindi natuloy ang pelikula. Ang pagpapatigil sa pelikulang hindi makakatulong sa kanila ay mura at madaling paraan ng damage control ng DOD. Pero may pelikula bang napatunayang kayang baguhin ng blockbuster funding ang lahat? Numero 4, orihinal na kasalanan, Top Gun. Ang Top Gun, ang pinakamalaking kinita na pelikula noong 1986 isang taon ng magagandang pelikula. Hindi na makakaisip ang Navy ng mas magandang patalastas na may malaking budget para maging piloto nila kahit anong gawin.
Ibinenta ng pelikula ang lahat, kasanayan, kasabikan, teknolohiya at ugnayan ng mga piloto. Hindi na ito nakakagulat. Malaki ang papel ng Navy, nagbigay sila ng kagamitan at kaalaman na nagbigay sa unang pelikula ng kakaibang pagsilip sa mundong karaniwang nakatago. Naglagay pa ang Air Force ng recruitment table sa labas ng ilang sinehan para mahikayat ang mga na-excite paglabas. Pwede rin nating pasalamatan ang Top Gun dahil sa partisipasyon ng Pentagon sa ibang pelikula. Si Glenn Roberts, dating pinuno ng Entertainment Liaison Office ng Pentagon, ay naingganyong pumasok sa militar dahil sa panonood ng Top Gun nung siya'y 16 na taong gulang. Para sa militar ng US, ito talaga ang regalong patuloy na nagbibigay ng pakinabang. Pero gaano kalaki ang laitulong nito? Pinalalaki ang mga usap-usap tungkol sa 500% pagtaas sa pagre-recruit, pero ang pelikula ay nagdulot ng 8% na pagtaas ng mga nagpatalang gustong maging piloto ng Navy. Hindi pa kasama rito ang matinding paghana sa karakter ni Tom Cruise na si Maverick na nagbigay ng mas positibong tingin ng tao sa Navy Airmen noon. Malinaw na tuwang-tuwa ang militar sa tagumpay ng unang pelikula at umaasa silang maulit ito sa Top Gun Maverick. At lantaran na nilang sinasabi ang bahaging dati nilang hindi binabanggit. Ayon kay Major General Edward Thomas, pinuno ng Air Force Recruiting Service, lumaki ang recruitment ng Navy at Air Force nang ilabas ang orihinal na Top Gun. Umasa kaming muling matutuwa ang mga tao sa ginagawa namin at sumama sila sa amin. Gusto rin naming maging masigasig sila sa paglilingkod sa militar. Malinaw ang impluwensya ng pelikulang tungkol sa pagsasanay bilang ace Navy pilot, pero may totoong perang nakataya sa prangkisa na may lihim na intensyon. Pangatlo, ang $100 milyong na suhol ng Transformers. Ang mga pelikula ni Michael Bay ng Transformers ay kontrobersyal para sa ilang orihinal na tagahanga, ngunit hindi may kakaila ang kanilang malaking tagumpay sa takilya at impluwensya sa kultura. Malaking oportunidad ito para sa militar na ipakita ang panig nila sa mga Amerikano. Sa unang pelikula, alangan ang relasyon ng produksyon at militar dahil gusto ni Michael Bay na mas malaki ang papel ng militar para hindi magmukhang pambata ang pelikula. Sa ikalawang pelikula, mas tumibay ang ugnayan. Nagkita ang Pentagon at mga opisyal ng produksyon bago pa naisulat ang script at porsigido ang Pentagon na palakihin ang kanilang papel. Humiling sila ng pagbabago sa script matapos ang unang draft, na agad namang pinagbigyan ni Bay. Tinitingnan natin ang mahigit $100 milyong na halaga ng nirentahang kagamitang militar para sa orihinal na pelikulang malamang ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $200 milyong. Masayang tinatanggap ng militar ang lugi sa mga produksyon kapalit ng kontrol sa script. Isa itong legal na suhulan sa ilalim ng mesa. Habang sina Maverick at Jack Ryan ay magkaibigan ng DOD at CIA, tila walang sinabi yon kumpara sa tahimik na basbas mula kina Bumblebee at Optimus Prime. Sa panahon ng streaming at humihinang interes sa sinehan, ang tunay na premyo ay hindi lang kontrol sa pelikula, kundi sa kung ano ang napapanood mo sa telebisyon. Pangalawa, ipapalabas sa TV ang propaganda ng CIA. Mula pa noong simula ng HBO, sinasabing ang TV ang bagong pelikula. Pinapatunayan ng Breaking Bad at Game of Thrones na namamayani ang telebisyon sa kultura. Kung saan may puwersang naninghibabaw sa kultura, andun din ang CIA na gustong makisali sa tagumpay. Nakakagulat kung gaano karaming sikat na palabas sa TV ang may kinalaman sa CIA. Ang 2 season na CIA drama na The Agency ay nakakakilabot na nahulaan ang paparating na digmaan ng CIA laban kay Bin Laden bago pa man ng mga teroristang pag-atake noong ika-11 ng Setyembre. Proyekto na naman ito ni Chase Brandon na nilika para gawing kapanapanabik, kaakit-akit at mahalaga para sa kaligtasan ng karaniwang Amerikanong mamamayan ang trabaho ng ahensya. Ang Alias, isa pang CIA spy thriller, ay halatang may bakas din ng mga espesyal na ahente sa bawat bahagi nito. Prinodyos ito ni J.J. Abrams na gumawa rin ng mga pelikulang tinulungan ng CIA at militar gaya ng Armageddon, Forever Young at Mission Impossible. Si Jennifer Garner, pangunahing bida ng palabas, ay kalaunang personal na pinili ni Chase Brandon para bumida sa isang CIA recruitment commercial. Ang person of interest ni Jonathan Nolan ay may 2 military consultants, sina James D. Deaver at Tony Camarino, isang professional na military interrogator. Ngunit ang partisipasyon doon ay mas mababa kaysa sa The Americans na isinulat ng dating CIA officer na si Joe Weisberg, kung saan sinusuri ng mga aktibong miyembro ng CIA ang mga script para sa katumpakan. Pinaka na impluwensiyahan ng CIA ay ang Homeland, kwento ng CIA agent na sinusubukang pigilan ng isang teroristang atake sa US. Kasama sa produksyon ang mga kasalukuyan at dating CIA agent gaya ni Chuck Hogan at John McGuffin bilang consultant.
Kinuna ng mga eksena sa CIA headquarters sa Langley na hindi mangyayari kung di aprobado ng CIA ang script. Pati mga artista bumisita sa Langley para sa private screening ng palabas. Malaki talaga ang military entertainment complex. Mas malaki ito kaysa inaasahan ng US government at totoo nakasaad sa mga opisyal na dokumento. Una, ang 60,000 pahinang audit na The Shadow Studio. Ang video na ito ay nagpapakita kung gaano karaming pelikula at palabas sa TV ang dumadaan sa pagsusuri ng entertainment industry liaison ng CIA. Mahigit 2,500 na nakakagulat pa rin. Ganyan karami ang kayang i-veto ng CIA at Pentagon at mas marami pa ito kaysa sa buong katalogo ng Disney+. Sa susunod na manood ka ng pelikula o palabas sa TV, kapag mas makatotohanan ang pagkakalarawan sa CIA o militar, mas malamang na ang pakiramdam ng pagiging totoo ay maingat na binuo. Minsan, ang mukhang totoo ang pinaka-epektibong impluwensya sa kwento. Gusto mo pa ba ng higit pang kahina-hinalang impormasyong mula sa loob ng CIA? Kung ganon, panurin mo ang totoong kwento ng CIA at crack cocaine o panurin mo na lang ito.